Gizzy Gulper, go long! Why you not hunt with us, Runt? Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang live-action, fantasy adventure film na tinatawag na The BFG. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento natin ay nagsisimula sa gabi sa isang ampunan sa London. Lumalapit ang matron sa pintuan para isara ito, pero na-distract siya sa isang magazine na ipinasok sa ilalim ng pinto kasama ng sulat. Kinuha niya ang magazine at umalis nang hindi isinara ang pintuan, na ikinainis ng maliit na batang babae na nagtatago sa ilalim ng kumot sa hagdan. Siya si Sophie, ang 10 taong gulang nating bida. Binuo niya ang kumot sa kanyang balikat, lumapit sa pintuan at isinara ito bago pumunta sa pendulum na orasan sa tabi at itinaas ang oras sa 3 AM. Habang kinukuha niya ang mga sulat at pinapatay ang ilaw, sinabi niya sa atin na hindi tulad ng ibang tao na pumipili ng 12 AM o 1 AM, para kay Sophie, ang 3 AM ang oras ng mangkukulam, ang oras na siya lang ang gising. Pumunta siya sa mesa ng matron at inilagay ang sulat sa tamang tray, pero na-distract siya sa ilang ingay mula sa labas. Lumapit siya sa bintana, binuksan ito at tumingin palabas upang makita ang 4 na lasing na lalaki na nagdudulot ng gulo. Sinaway ni Sophie ang mga ito, pinaalalahanan na may natutulog na bata, at binalaan silang tatawag siya sa pulis kung hindi sila titigil. Habang pinapatay niya ang ilaw sa kalye at isinasara ang bintana, nagpa siya ang mga lalaki na huwag nang magpakapanganib at umalis. May nakita siyang kakaibang gumagalaw na anino sa bintana habang iniwan niya ito para bumalik sa silid na kasama ng ibang mga ulila. Pagbalik niya sa kama, tinapan niya ang sarili ng kumot, isinusuot ang kanyang salamin, at binuksan ang flashlight para magpatuloy sa pagbabasa ng libro. Dumating ang matron para silipin ang mga bata, pinatay niya ang ilaw at nagkubli sa ilalim ng kumot, pero muling binuksan ito pagkamatanggal ng matron. Hindi siya gaanong nakapagbasa dahil nakarinig siya ng ingay mula sa labas at nagdesisyon na tingnan ito. Dahan-daang lumapit siya sa bintana habang inuulit ang mga patakaran, huwag bumangon sa kama, huwag lumapit sa bintana, at huwag tumingin sa likod ng kurtina. Nilabag niya ang 3 at pumunta sa balkonahe, kung saan nakita niya na mga pusa pala ang nagdulot ng ingay, o sa tingin niya. Bigla, lumitaw ang isang higanteng kamay sa paligid ng bahay at kinuha ang basurahan na natulak ng mga pusa. Sinundan ito ng malaking mukha at katawan ng higanteng lalaki na nagulat nang makita siya ni Sophie. Tumakbo siya pabalik sa kama para magtago sa ilalim ng kumot nang makita siyang papalapit sa kanya, pero hindi ito nakapagpigil sa higanti. Ipinasok lang nito ang kamay sa bintana at kinuha siya, kasama ang kumot at libro. Nagsimula nang tumakbo ang higanti sa London. Tinupi ang kumot ni Sophie na parang bag para madala siya, at mula sa kanyang pwesto, nakikita niya kung paano gumagawa ang higanti ng mga pakulo sa lungsod, nagpapanggap na pader, tinatakpan ang ilaw sa kalye, nagpapanggap na kargamento sa truck o maging puno. Paglabas nila ng London, nagpatuloy ang higanti sa pagtakas sa pamamagitan ng malalaking talon sa kabukiran at dagat hanggang sa makarating sila sa makakapal na ulap. Madaling nalagpasan ng higanti ito bago tumakbo sa bagong lugar na puno ng mga kakaibang gamit ng tao at mabatong porma sayon. Hindi siya huminto hanggang sa makapasok sila sa isang may kasangkapang kuweba. Ito ang kanyang tahanan. Isinabot niya ang kumot na may si Sophie sa isang sanga ng puno at pumunta sa mesa para hiwain ang kakaibang gulay. Ginamit ni Sophie ang pagkakataon para makatakas, umaakyat mula sa kumot at pumunta sa puno. Sa pagsunod sa mga sanga nito, nakarating siya sa bintana at nabuksan ito pagkatapos magpuwersa ng husto. Aksidenteng nahulog ang ilang gamit sa sahig, na nakakuha ng atensyon ng higanti. Lumapit ito at sinabi na walang mapupuntahan kung wala siyang pakpak, at itinulak ang bintana na nagtulak kay Sophie sa kawali na hawak nito. Bumalik ang higanti sa mesa at patuloy na hinihiwa ang gulay. Tinanong siya ni Sophie kung nasaan sila, sagot ng higanti, Giant Country, na tinutuligsa ni Sophie bilang hindi umiiral. Biglang sumilip sa labas ang isa pang higanti na nagulat siya. Tiningnan ng higanti at kinumpirma na mga ibang higanti
iyon, na may pangalang Child Chewer at Maid Masher. Natakot, nakiusap si Sophie na huwag siyang kainin, pero natawa ang higanti sa ideya ng pagkain ng tao. May mali ang gramatika at kakaiba ang kanyang pananalita. Nang ipaalala ni Sophie na ninakaw siya, inamin ng higanti at naaalala rin ang kanyang mga magulang, pero ipinunto ni Sophie na siya ay ulila at ayaw sa buhay sa ampunan, puno ng patakaran at parusa. Inusig ng higanti ang matron, ibinalik ang salamin kay Sophie at tinanong kung mababait din ang ibang higanti. Sagot niya habang pinupuno ang mangkok ng kakaibang gulay, hindi, ang ibang higanti ay kumakain ng tao at tinuturing ang mabait na higanti na maliit. Hindi maintindihan ni Sophie kung bakit siya dinala doon. Ipinaliwanag ng higanti na ginawa niya ito para hindi sabihin ni Sophie sa lahat ang tungkol sa mga higanti, dahil baka isara sila ng mga tao. Kahit na pinanggako ni Sophie na hindi magsasabi at humiling na ibalik siya, tumanggi ang higanti at sinabi na mananatili siya doon habang buhay. Matapos kumain ng gulay, tinakpan ng higanti si Sophie ng kumot para pipitin ang bibig niya, pero sinabi ni Sophie na tatakbo pa rin siya. Kinuha siya ng higanti at sinaway, paalalahanan na kapag tumakbo siya, makukuha siya ng mga higanti na kumakain ng tao. Dinala siya sa kama ng barko at inilagay sa crow's nest kung saan nagwasto siya ng mali sa pananalita ng higanti. Nasaktan ito at sinabi na hindi niya kayang kontrolin ang pananalita, kaya humingi ng paumanhin si Sophie. Pinanood niya ang higanti na kinuha ang bag at naglabas ng nagliliwanag na garapon. Ipinaliwanag ng higanti na puno ito ng mga pangarap. Nang sabihin ni Sophie na hindi siya nangangarap dahil sa insomnia, kinuha ng higanti ang libro niya at binasa ito na nagpapatulog sa kanya. Ngayon hindi na siya makita ng higanti. Kinuha nito ang bag at pumunta sa likod ng kuweba kung saan hinayla ang lever na nagbukas ng nakatagong pinto sa likod ng talon. Sa likod ng pinto, naroon ang kanyang laboratorio, puno ng libu-libong garapon ng pangarap. Umupo ang higanti sa mesa at sinimulang haluin ang mga sangkap ng pangarap para gumawa ng bangungot para kay Sophie. Ilang oras ang lumipas, nagising si Sophie at nakita ang higanti na natutulog sa kama ng barko. Pinili niyang samantalahin ang pagkakataon para makatakas. Itinulak niya ang rockang ship mast sa bintana at tumalon palabas. Hindi siya nakalayo ng malayo nang magising ang isang higanti at kunin siya. Nakita ito ng mabait na higanti pero hindi pinansin ang mga pakiusap ni Sophie, kaya kinain siya ng masamang higanti. Nalaman ni Sophie na ito pala ang bangungot na ginawa ng higanti para sa kanya nang magising siya ng totoo sa umaga. Habang dinadala siya ng higanti mula sa kama patungo sa mesa, ipinaliwanag nito na ginawa niya iyon para panatilihing ligtas siya. Umupo ang higanti para mag-almusal, at napansin ni Sophie ang bote na may likidong umaagos pababa sa halip na pataas. Sinabi ng higanti na ito ang frog scuttle, ang tanging iniinom ng mga higanti, at kumuha ng higop na nagdulot sa kanya ng pagutot. Biglang dumating si Flash Lampeter, leader ng mga higanteng kumakain ng tao, na gusto ng mabait na higanti na gamutin ang kanyang bubo. Habang nagtatago si Sophie sa likod ng mga bagay sa mesa, sinabi ng mabait na higanti na pwede nila gawin iyon mamaya, pero iginiit ni Flash Lampeter na dapat agad. Kumuha ang mabait na higanti ng balde ng tubig, na natakot si Flash Lampeter, at ilang tela para simulan ang pag-aalaga sa sugat. Habang abala siya dito, naamoy ni Flash Lampeter ang hangin at tinanong kung may bagong tao na ba ang higanti, dahil naamoy niya ito. Itinanggi ng higanti habang nagtatago si Sophie sa loob ng kakaibang gulay, isang snowscumber, pero sinabi ni Flash Lampeter na gutom siya at patuloy ang paghahanap. Nakita niya ang snowscumber at hinihikayat siya ng higanti na kainin ito bilang distraction. Papakain na sana si Flash Lampeter nang mapansin ng higanti na naruroon si Sophie, kaya pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaalala na ayaw ni Flash Lampeter sa gulay. Bumagsak ang snowscumber at kinuha niya na lang ang bote ng frog scuttle bago umalis. Sinasabi sa mabait na higanti na insulto siya sa mga higanti. Ibinalik ng higanti ang snowscumber sa mesa, kaya lumabas si Sophie na marumi. Inalok siya ng kamay para masakay, at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sumunod siya. Dinala siya sa Dream Lab, kung saan may water tank ang higanti na binuksan para siya maligo. Pagkatapos ay inilagay siya sa harap ng boiler na masyadong mainit para sa kanya. Pagkatapos, inilagay siya sa mesa at binigyan ng kahon ng damit ng tao, kaya nagbihis siya sa ilalim ng kumot habang inilalagay ng higanti ang kanyang mga gamit sa isang butas sa puno para matulog siya doon. Nang bumaling ang higanti, nakasuot si Sophie ng damit at jacket na nagpapakita ng malaglum na itsura sa higanti. Kinuha siya ng higanti at dinala sa tree hole dahil kailangan niyang umalis para sa trabaho. Nang tanungin ni Sophie kung ano ang trabaho niya, sinabi ng higanti na sekreto ito, pero inamin na ito ay tungkol sa paghuli ng mga pangarap ng ipunto ni
Sophie na hindi niya pwedeng sabihin sa iba. Gusto ni Sophie sumama pero tumanggi ang higanti. Sinubukan niyang muli pagkatapos ibaling ang kanyang jacket at lumabas sa puno, nagmamakaawa at nagpeplid ng paulit-ulit hanggang sa pumayag ang higanti. Habang nakasakay si Sophie sa balikat ng higanti, lumabas sila ng kuweba at ipinakita ng higanti kung paano natutulog ang ibang higanti sa field sa araw. Dahan-dahan at tahimik siyang lumusot sa mga higanti para makatawid sa talampas, pero biglang nagising si Flashlampeter at nahuli ang higanti sa paa. Nahulog si Sophie at tumakbo para magtago sa malapit na kotse, na naiwan ang kanyang kumot, habang itinatapon ang mabait na higanti ng mga masamang higanti na parang football. Nakaisip sila ng laro, kinuha ng higanteng may kaibigan ni Sophie ang isang kotse at dinala sa isang bahagi ng burol, habang kinuha ng isa pang higanti ang dalawang kotse, kasama ang kay Sophie, at dinala sa kabilang bahagi. Ipinuwesto ang mabait na higanti sa ibabaw ng kotse at itinulak pababa sa burol habang ang isa pang higanti ay pababa mula sa kabilang side, nakatayo sa parehong kotse. Nang mukhang magkakabanggaan na, hinawakan ni Sophie ang manibela at pinaikot ang kotse, na nagdulot sa higanti na buksan ang kanyang mga paa at tamaan ang mabait na higanti sa harap. Natatawa ang mga higanti at handa na gumawa ng mas marami pang pambubuli nang biglang umulan. Takot sila sa tubig kaya nagtatakbo para magtago habang kinuha ng mabait na higanti si Sophie at ang kanyang salamin. Samantala, nakita ng masamang higanti ang kumot ni Sophie at naamoy ito, tiyak na may tao sa paligid. Pagkatapos ng mahabang lakad, tumawid ang higanti sa makakapal na ulap at nakarating sila sa Dream Country, kung saan gabi na. Sinabi ng higanti kay Sophie na naririnig niya ang sinasabi ng mga bituin, hayop, at puno sa isa't isa bago siya ay lapag sa lupa. Lumapit si Sophie sa isang lawa na nagre-reflect ng malaking puno na may ilaw na wala sa totoong puno. Inamin ng higanti na dati siyang tinatawag na Big Friendly Giant bago tumalon sa lawa. Sinundan siya ni Sophie at napunta sa Reflected Land, kung saan kinokolekta ng higanti ang lahat ng pangarap na bumabagsak mula sa mga dahon ng puno. May isang pangarap na sobrang masigla na nahihirapan hulihin ng higanti, kaya ginabayan siya ni Sophie. Nahuli niya ito ng papalapit sa batang babae at pagkatapos ilagay sa garapon, ang pangarap ay nag-drawing ng mukha ni Sophie. Hinihikayat ng higanti si Sophie na habulin ang mga pangarap na ginawa niya pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan. Matapos habulin ang ilang ilaw, nahuli niya ang isang pulang pangarap pero agad itong kinuha ng higanti at isinara sa garapon dahil bangungot ito. Ipinaliwanag ng higanti na ang pangarap ay nagsasabi ng, "Look at what you has done and there be no forgiveness." Bigla na lang nawala ang higanti, kaya tinawag siya ni Sophie, nag-aalala. Ngunit lumalabas na lumayo lang siya sa lawa at hinayla na rin si Sophie palabas. Habang bumabalik sila, nagdesisyon si Sophie na paikliin ang pangalan ng higanti at tawagin na lang siyang BFG. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa London, kung saan ginagamit ni BFG ang Dream Trumpet para ipamahagi ang mga pangarap sa natutulog na mga bata. Habang nagtatrabaho, sinabi niya kay Sophie na kasing tanda niya na ang mundo mismo at kaya niyang marinig ang puso ng mga bata, kasama na ang sa kanya. Matapos panoorin ang isang bata na nangangarap tungkol sa American President, umaalis sila sa London, pero biglang tumigil at nagtago nang marinig nila ang mga higanteng kumakain ng tao na bumabalik mula sa lungsod, kinukuha at kinakain nila ang mga tao. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni BFG si Sophie tungkol sa kanyang kumot at sinabi niya na naiwan niya ito sa Giant Country, na nag-aalala si BFG. Bigla, nakikita natin si Sophie na natutulog at nagising sa harap ng ampunan. Akala niya ay nanaginip siya, pero hindi. Lumalabas si BFG sa dulo ng kalye at ipinaliwanag na malalaman ng ibang higanti ang tungkol sa kanya dahil naiwan ang kumot, kaya kailangan niyang iwan siya doon. Hindi pumayag si Sophie, kaya ikinwento ni BFG ang tungkol sa batang lalaki na dati niyang inalagaan pero hindi niya nailigtas mula sa gutom ng mga higanti. Hindi natakot si Sophie, pero umalis na si BFG. Bumalik si Sophie sa kanyang kama sa ampunan at naalala na sinabi ni BFG na naririnig niya ang lahat, kaya lumabas siya sa balkonahe at tumalon, alam niyang naruroon pa rin siya. Tama siya, sinagip siya ni BFG bago siya tumama sa lupa at nagdesisyon na isama siya. Nakita sila ni Flashlampeter nang makabalik sa Giant Country. Pagpasok nila sa Dream Lab, nag-iisip sila ng plano nang biglang pumasok ang mga masamang higanti at sinimulang sirain ang lahat habang hinahanap si Sophie na nagtatago sa kanyang tree hole. Nadama ng kanilang ilong ang lokasyon niya, kaya kailangan niyang lumabas ng puno at magpalusot sa lab para makaiwas. Matapos ang nabigong pagtatangka na pumasok sa bag ni BFG, pumasok siya sa ibang tree hole kung saan nakita niya ang silid ng batang lalaki na puno ng kasangkapan at guhit. Papakita sana siya ni Flashlampeter,
kaya nagkaroon ng tapang si BFG at sinimulang itaboy ang mga higanti, unang pinapalo ng mainit na bakal at pagkatapos tinatakot gamit ang balde ng tubig. Samantala, nakita ni Sophie ang portrait ng Queen sa treehole, at nagkaroon siya ng ideya. Lumabas siya at sinabihan si BFG na sa tingin niya maganda ang pagsasalita niya, at sinabi niya na may plano siya. Hihingi sila ng tulong sa Queen. Para dito, kailangan nila ng espesyal na bangungot, kaya pumunta sila sa mesa ni BFG para ihanda ito. Hinalo nila ang mga sparks ng mga bata, ang mga higanteng kumakain ng bata, ang army, si Sophie at si BFG sa isang bangungot at inilagay sa garapon. Plano nilang ipangarap ito sa Queen para matakot siya at magising para makita si Sophie at BFG sa kanyang bintana. Tumanggi si BFG na makita ng mas maraming tao, pero pinilit ni Sophie na sumama siya. Pagputol sa Buckingham Palace, nakumbinse ni Sophie si BFG na sumama pa rin. Matapos lumusot sa mga sundalo, nakarating sila sa bintana ng Queen, at ipinapapunta ni BFG ang bangungot sa isip ng Queen. Pagdating ng umaga, nagising ang Queen na balisa at ikinwento ang masamang panaginip sa kanyang staff kay Mary at Mr. Tibbs, na dumating para magdala ng almusal. Habang inilalarawan ang mga higanteng kumakain ng tao, binuksan ni Mary ang dyaryo at nakita na may nawawalang mga bata, na tugma sa panaginip ng Queen. Nag-alinlangan, hiniling ng Queen kay Mary na isara ang kurtina, at nakita nila si Sophie na nakatayo sa windowsill. Sinabi niya na dinala siya ng higanteng kaibigan, kaya tinawag ni Mr. Tibbs ang mga sundalo sa hardin. Napagtanto ng Queen na totoo ang lahat ng nakita niya sa panaginip at hiniling kay Sophie na ipakilala ang kaibigan niya. Tinawag ni Sophie si BFG matapos pangakong hindi siya sasaktan, pero natakot si BFG at hindi lumabas hanggang sa humingi si Sophie na maging matapang siya. Pinalibutan siya ng mga sundalo nang lumabas sa hardin, pero tapat ang Queen sa kanyang salita at inutusan si Mr. Tibbs na huminto ang mga sundalo. Lumapit si BFG sa bintana at yumuko para sa Queen, sinasabi na dinala nila ang tulong. Pumayag ang Queen pero kailangan munang magbihis. Pagkatapos, habang tinatawagan ng Queen ang kanyang mga ministro at leader ng army, binigyan si Sophie ng mas maayos na damit at makeover bago sila kumain ng almusal. Pumasok si BFG sa palasyo sa lahat ng apat at sumali sa dining room, kung saan may espesyal na malaking mesa para sa kanya. Dinala ang napakalaking dami ng pagkain, at nang tikman ni BFG, natuwa siya sa lasa at nagdesisyon na hindi na muling kakain ng snowscumbers. Hindi niya gusto ang kape at sinipa sa ilan sa mga butler. Nais niya ng mas mabuting inumin, kaya kinuha ang bote ng frobscuttle at ibinigay sa Queen. Dumating ang mga army leaders at iniutos ng Queen na talunin ang masamang higanti sa Giant Country, na susundan nila sa tulong ni BFG. Pagkatapos ipakita na ang bansa niya ay wala sa mapa, nagbuhos si BFG ng frobscuttle para sa lahat, pati na sa mga corgi. Nagtoast sila at uminom, na nagdulot ng utot. Ipinahayag ng Queen na oras na para isakatuparan ang plano. Tumakbo si BFG pabalik sa Giant Country at sumunod ang army sa mga eroplano nila. Pagdating sa makakapal na ulap, nagulo ang radar at controls ng eroplano, pero nakatawid sila ng ligtas. Nagpa siya ang army na maghintay sa tamang pagkakataon habang bumalik sina BFG at Sophie sa Dream Lab. Doon, gumawa sila ng bagong bangungot para sa mga higanti gamit ang nahuling bangungot sa lawa. Ito ay magdudulot ng labis na kawalan ng pag-asa. Pagkatapos haluin, dinala nila ang garapon sa labas, at sinabi ni BFG kay Sophie na ang pangarap niya ay magkaroon ng pamilya, na hindi niya makakamtan kung mananatili siya doon. Sinabi ni BFG na huwag mag-alala, lagi siyang nandyan para sa kanya at maririnig siya gamit ang sobrang laki ng kanyang mga tenga. Paglabas ng araw, oras na para ipamahagi ang bangungot sa mga higanti, pero na-realize ni BFG na nakalimutan niya ang trumpeta sa palasyo, kaya kinuha ni Sophie ang garapon at ginawa niya ito para sa mga higanti. Lumakad siya sa gitna ng natutulog na mga higanti pero nabigo buksan ang garapon. Nagising si Flashlampeter at nakita siya, kaya naisip ni Sophie na sirain ang garapon para pakawalan ang bangungot na mabilis na kumalat sa isip ng mga higanti. Nahuli ni Flashlampeter ang kanya at piniga, pero naapektuhan ng ibang higanti kaya nagsimulang tumakbo habang kinokontrol ng galit. Sinubukan ni Flashlampeter agawin si Sophie, pero tumalon si BFG para ipagtanggol siya. Kinuha siya ni Flashlampeter at parating na sipa, pero biglang nahawakan ng wire ang kanyang braso. Dumating na ang mga eroplano, tumakbo si Sophie sa field para iwasan tamaan habang bumababa ang army, na nahuli lahat ng higanti gamit ang wire at lambat. Kinuha ni BFG si Sophie para panatilihing ligtas sila at sabay nilang pinanood ang eroplano na lumilipad. Dala ang mga higanti, dinala sila sa isang isolated na isla na hindi nila matatakasan, at tanging pagkain ay ang nakakadiring snozcumber at mga buto nito. Samantala, bumalik si Sophie sa London at lumipat sa Buckingham Palace
lumabas para manirahan kasama si Mary, Mr. Tibbs at mga corgi ng Queen. Nagtatapos ang pelikula sa paggising ni Sophie isang umaga at ikinukwento ang panaginip niya tungkol kay BFG na masaya sa kanyang bansa na may mas masarap na gulay sa hardin. Lumapit siya sa bintana at tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nag-iisa, bumulong sa hangin. Alam niyang maririnig ito ni BFG. Sa Giant Country, ngumiti si BFG nang marinig ang mga salita mula sa hangin. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Mark Anthony Aquia, Sherry Tresades, Richard Quisundo, Jasper Rafanan, Bernie Pahid, Cas Elijah, Brian Anasio from Tanay Rizal, Daisy May Abanto from San Rafael Bulacan, Jeffrey Rade from Negros Oriental, Lexus Mapagmahal from Samar, at Inosuke from Lipata, Surigao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.